Magandang araw po sa inyo. Matagal ko pong pinag-isipan kung dapat ko bang ibahagi ang karanasang ito sapagkat may mga lugar na mas ligtas kung mananatiling tahimik ang mga nangyari roon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, mas malinaw kong nauunawaan na may mga kuwento ring kailangang marinig, hindi upang manakot, kundi upang magsilbing babala. Ang ikukuwento ko po ay naganap sa isang gusaling matagal nang hindi ginagamit sa gabi. Sa simula, inakala kong sapat na ang pagsunod sa mga patakaran upang manatiling ligtas. Hindi ko alam na may mga alituntuning ibinibigay hindi para protektahan ka, kundi para tiyaking hindi mo na uulitin ang pagkakamaling nagawa na ng iba. Kung may makikinig man po hanggang sa dulo, pakiusap ko lamang na bigyang pansin ninyo ang mga detalyeng babanggitin ko. May mga sandaling sapat na ang isang sagot upang magbukas ng pintong hindi na muling maisasara. Noong 2020, nagtatrabaho ako bilang night guard sa isang lumang ospital sa probinsya. Matagal na itong hindi tumatanggap ng pasyente. Opisyal na dahilan ng pamunuan ay isa sa ilalim daw ito sa renovation. Ngunit sa totoo lang, kakaunti na lamang ang gustong maitalaga roon, lalo na sa night shift. 4 ang palapag ng gusali. Ang unang palapag ay para sa guard desk at opisina. Ang ikalawa ay may ilang kwarto na ginagamit bilang storage. Ang ikatlo ay halos bakante, puro lumang kagamitan. At ang ika-4, iyon ang palapag na hindi dapat binabanggit ng matagal. Sa unang araw pa lang, malinaw ang bilin ng supervisor ko. Anumang mangyari, huwag ninyong sasagutin ang tawag mula sa ika-4 na palapag. Hindi niya ipinaliwanag kung anong uri ng tawag, hindi radyo, hindi cellphone, hindi rin intercom. Tawag lang, hindi ako nagtanong. Sanay na ako sa mga pamahiin sa ganitong trabaho. Sa unang linggo ko, tahimik ang mga gabi. Routine lang, ikot, logbook, kaunting kape para manatiling gising. Halos makalimutan ko na ang bilin hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang landline sa guard desk. Pagtingin ko sa caller ID, walang numero. Sa halip, may nakasulat, 4F, Nurse Station. Nanlamig ang mga kamay ko. Naalala ko agad ang bilin. Hindi ko sinagot ang tawag. Pinagmasdan ko lang ang telepono hanggang sa huminto ito. Ilang segundo ang lumipas at akala ko tapos na. Ngunit makalipas ang 5 minuto, tumunog ulit ang telepono. Mas mahaba ang tunog. Mas madiin. Parang nagmamadali. Muli, hindi ko sinagot. At doon ko narinig ang mga yabag sa hallway. Mabagal. Pantay. Parang sapatos na ginagamit sa ospital. Agad akong tumingin sa CCTV monitor. Sa screen ng ika-4 na palapag, may ilaw na biglang bumukas. Hindi dapat yun posible. Mas lalong tumindi ang kaba ko nang makita kong may mga taong nakapila sa hallway. Lahat sila ay nakasuot ng hospital gown. Hindi sila gumagalaw. Nakaharap silang lahat sa nurse station. Hindi makita ang kanilang mga mukha sa kamera. Makalipas ang ilang segundo, biglang namatay ang ilaw. Bumalik sa itim ang screen. Kinabukasan, ikinuwento ko ang lahat sa supervisor ko. Hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang nakinig sa kamarahang tumango. Buti na lang hindi mo sinagot, sabi niya. Doon niya sinabi ang totoo. Noong operational pa raw ang ospital, nagkaroon ng sunog sa ika-4 na palapag. Gabi iyon. Kulang ang staff. Maraming pasyente ang hindi na nailabas. Opisyal na idineklarang sarado ang palapag matapos ang insidente. Hindi opisyal, may mga naiwan. Sa ikalawang linggo ko, mas naging madalas ang mga tawag, minsan 2 beses sa isang gabi, minsan 3. At isang madaling araw, kahit hindi ko sinasagot ang telepono, may narinig akong boses mula sa kabilang linya. Mahina, parang nanggagaling sa malayo. Guard, tawagin mo ang doktor. Pinatay ko ang telepono. Simula noon,
Pati ang pager ko ay nagsimulang tumunog. Matagal na itong hindi ginagamit. Display na lang, ngunit malinaw ang mensahe. Code Blue, 4F isang gabi, hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng guard desk at tumingin sa hagdan patungo sa itaas. May ilaw doon. May naririnig akong mahihinang bulungan. Parang nagdarasal, parang umuungol. Hindi ako umakyat. Ngunit nagkamali ako sa isang bagay. May isang boses na biglang sumigaw. Isang malinaw na boses ng babae. Kuya, tulong. At bago ko pa napigilan ang sarili ko, nasagot ko. Sandali lang. Biglang tumahimik ang buong gusali. Kasunod noon, tumunog ang telepono. At sa pagkakataong iyon, sinagot ko. Sa kabilang linya, maayos at kalmadong boses ng isang nurse ang nagsalita. Salamat po sa pagtugon. Kayo na po ang naka-assign. Biglang nawala ang signal. Sa CCTV, bumukas ang ilaw sa ika-4 na palapag. Ngayon, malinaw ko na silang nakita. May mga mukha na. Sunog. May mga matang bukas na bukas. At lahat sila ay nakatingin sa kamera. Sa likod ko, may humawak sa balikat ko. Malamig. At may bumulong. Late ka na. Nagising ako sa ibang ospital kinabukasan. Ayon sa doktor, natagpuan daw nila ako sa hagdan ng lumang gusali. Mahina ang pulso at wala sa sarili. Inalis ako sa trabaho. Isinara na raw ng tuluyan ng lugar. Ngunit hanggang ngayon, tuwing gabi, may mga sandaling tumutunog ang cellphone ko. Walang numero. At kapag sinagot ko, Ramon, duty mo na. Kung may makikinig man po ngayon na nagtatrabaho sa ospital, hotel, o anumang gusaling may mga palapag na matagal nang sarado, pakiusap ko po. Kapag may tumawag mula sa lugar na yon, huwag ninyong sasagutin. Dahil kapag sumagot kayo kahit minsan, aakalain nilang bumalik na kayo sa trabaho. At may mga pasyenteng hindi kailanman pinalabas. Magandang araw po sa inyo. May mga karanasang mas pinipiling ibaon sa katahimikan dahil sa takot na baka muling magising ang mga bagay na matagal nang natutulog. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong ang pananahimik ay hindi palaging solusyon. May mga pangyayaring kailangang ibahagi, hindi upang manakot, kundi upang magbigay babala. Ang ikukuwento ko po ay hindi tungkol sa multo, sa lumang gusali, o sa nilalang na nagpapakita sa dilim. Ito ay tungkol sa isang simpleng tuntunin na binaliwala ko. Isang tuntuning akala ko'y katang-isip lamang. Isang tuntuning, kapag nilabag mo, hindi ka na nito basta-basta pakakawalan. Lumipat ako sa isang maliit na apartment matapos akong ma-assign sa bagong trabaho sa Maynila. Luma ang gusali, tahimik ang paligid at mura ang renta. Sapat na dahilan para hindi na ako magtanong pa. Sa unang gabi ko roon, napansin ko agad ang salamin sa loob ng kwarto. Hindi ito ordinaryong salamin. Malaki ito, halos mula sahig hanggang kisame, at tila masyadong bago kumpara sa itsura ng buong apartment. Akala ko noong una ay dekorasyon lamang ng dating tenant, hanggang sa may napansin akong nakadikit na papel sa gilid ng frame. Sulatan ng ballpen. Kupas. Halos hindi na mabasa. Kapag may tumawag sa likod mo, huwag na huwag kang titingin sa salamin. Napangiti ako noon. Akala ko'y biro. Marahil panakot lang ng dating nakatira. Tinanggal ko ang papel at itinapon. Noong mga unang linggo, wala namang kakaiba. Tahimik ang gabi. Minsan, sobrang tahimik na parang wala akong kapitbahay. Walang yabag. Walang ingay ng TV. Walang sigawan. Isang gabi, habang nagsisipilyo ako sa harap ng salamin, bigla akong narinig ang banayad na pagtawag. Ramon, napalingon ako agad. Walang tao. Bumalik ang tingin ko sa salamin. Wala ring kakaiba. Natawa ako sa sarili ko at inisip na baka guni-guni lang dahil sa pagod.
Ngunit simula noon, nagsimula na. Tuwing gabi, eksaktong 3:00, may maririnig akong tumatawag sa likod ko. Minsan mahina, minsan malinaw, minsan parang pamilyar ang boses. Ngunit palaging pareho ang panuntunan. Huwag kang lilingon sa salamin. Sinubukan kong sundin. Kapag naririnig ko ang tawag, ipipikit ko ang mata ko o lalabas ako ng kwarto. Hanggang sa isang gabi, nagkamali ako. Pagod na pagod ako noon. Halos hindi na ako nakakatulog ng maayos. Habang nagbibihis ako sa harap ng salamin, bigla kong narinig ang boses. Mas malapit kaysa dati. Nandito lang ako. Sa gulat, napatingin ako sa salamin. At doon ko siya nakita. Hindi siya nasa likod ko. Nasa loob ng salamin. Kawangis ko ang itsura niya. Parehong mukha, parehong katawan. Ngunit ang mga mata niya ay hindi kumikislap. Nakangiti siya, ngunit hindi gumagalaw ang labi. Dahan-dahan siyang nagsalita. Salamat at sa wakas, tiningnan mo na rin ako. Napatras ako at napaupo sa kama. Ngunit sa salamin, siya'y nanatiling nakatayo, nakatingin sa akin, tila nag-aabang. Simula noon, nagbago ang lahat. Tuwing titingin ako sa salamin, nahuhuli ang refleksyon ko. 1 segundo, 2, minsan 3. At may mga pagkakataong hindi siya gumagaya. Isang umaga, ngumiti ako. Sa salamin, hindi siya ngumiti. Sa halip, ibinuka niya ang bibig at bumulong. Ako na ang lalabas. Sinubukan kong takpan ang salamin. Ngunit kinabukasan, natanggal ang kumot. Sinubukan kong ilipat ang salamin, ngunit bumalik ito sa dati nitong pwesto. Wala akong sinabihan. Sino bang maniniwala? Isang gabi, habang naghahanda akong umalis para sa trabaho, biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Pagsagot ko, sarili kong boses ang narinig ko. Huwag kang pumasok ngayon. Napatingin ako sa salamin. Wala na ang refleksyon ko. Sa halip, siya ang naroon, nakangiti, suot ang damit ko. Ako na ang papalit. Nagising ako sa sahig ng apartment, umiikot ang paningin. Pagtingin ko sa salamin, bumalik na ang refleksyon ko. Normal na muli. Akala ko tapos na ang lahat. Lumipat ako ng tirahan kinabukasan. Ngunit may isang bagay akong hindi napansin. Sa bagong kwarto ko, may salamin din. Mas maliit, mas simple. Ngunit may papel na nakadikit sa gilid. Bagong-bago ang sulat. At malinaw kong nabasa, huwag kang mag-alala, kilala na kita. Kaya kung sakaling marinig ninyong may tumatawag sa inyo habang kayo'y nakaharap sa salamin, pakiusap, huwag kayong lilingon dahil may mga bagay na naghihintay lamang na mapansin. At kapag napansin mo sila, kahit minsan, hinding-hindi ka na nila makakalimutan. Magandang araw po sa inyo. Ang kwentong ito ay ipinadala sa amin ng isang delivery rider mula sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod. Ayon sa kanya, matagal na niyang kinikimkim ang karanasang ito. Ilang beses na raw niyang sinubukang isulat ang nangyari, ngunit palaging nauuwi sa panginginig ng kamay at pagkawala ng lakas ng loob. May mga alaala raw na ayaw manatiling tahimik at kapag patuloy mo silang iniiwasan, mas lalo silang lumalapit. Bago niya tuluyang ipadala ang kwentong ito, iniwan niya ang isang babala. Isang babalang sana raw ay pakinggan ng sino mang makakarinig. Hindi lahat ng humihingi ng sakay ay gustong makarating sa pupuntahan. May iba, gustong makasama lang pauwi. Noong panahong iyon, nagtatrabaho siya bilang delivery rider. Gabi ang shift niya, mas kaunti ang sasakyan, mas mabilis ang biyahe, at mas mataas ang kita. Sanay na siya sa madidilim na kalsada, kaya hindi na siya basta natitinag sa katahimikan ng daan. Isang gabi, bandang 11:00, tapos na ang huling delivery niya. Pauwi na sana siya nang magpasya siyang dumaan sa isang lumang kalsada sa gilid ng bayan. Shortcut iyon, makitid, mahaba, at halos walang ilaw.
Ilang beses na niya itong dinaanan dati kaya hindi na siya nagdalawang isip. Habang umaandar siya, may napansin siyang lalaking nakatayo sa gilid ng kalsada, kumakaway. Hindi siya mukhang lasing, hindi rin mukhang takot. Nakatayo lang siya roon, tuwid, tahimik, parang matagal nang naghihintay. Nang mapalapit, napansin niyang basang-basa ang suot ng lalaki. Parang kagagaling lang sa ulan. Ngunit malinaw sa paligid. Walang ulan, tuyo ang kalsada. Huminto siya. "Kuya," sabi ng lalaki. Maayos at malinaw ang boses. "Pwede po bang makisabay?" Nag-alinlangan siya. Gabi na at delikado ang lugar. Ngunit nanaig ang awa niya. Kaya pumayag siya. Sumakay ang lalaki sa likod ng motor. Pag-andar ulit ng motor, agad niyang napansin ang isang kakaibang bagay. Walang bigat. Sanay siya kapag may sakay, ramdam niya ang kilos at timbang. Pero noon, pakiramdam niya'y siya lang mag-isa. Hindi siya lumingon. Tahimik lang ang lalaki habang umaandar, walang tanong, walang kwento. Paminsan-minsan, may malamig na hangin na dumadampi sa likod, pero inisip niyang dahil lang iyon sa bilis ng takbo. Makalipas ang ilang minuto, bigla itong nagsalita. "Dito na lang po." Huminto siya sa gilid ng kalsada. Paglingon, wala na ang lalaki. Walang tunog ng pagbaba. Walang yabag. Walang anino. Nanlambot ang buong katawan niya. Tumingin siya sa paligid. Walang bahay na bukas. Walang taong naglalakad. Walang kahit anong palatandaan na may kasama siya. Ilang segundo lang ang nakalipas. Umalis siya agad. Pagdating sa bahay, hindi agad siya nakatulog. Pakiramdam niya, may kulang. Parang may iniwan siyang hindi niya dapat iniwan. Kinabukasan, habang nagkakape, may nabasa siyang balita sa cellphone. Isang lalaki natagpo ang patay sa tabing kalsada kagabi. Nanlamig ang mga daliri niya. Binuksan niya ang balita. Lokasyon, eksaktong kalsadang dinaanan niya. Oras ng insidente, bandang 11:00 ng gabi. May litrato. Nang makita niya ang mukha nito, muntik nang mabitawan ng cellphone. Siya ang lalaking pinasakay niya. Ayon sa ulat, nabangga raw siya ng tumakas na sasakyan. Matagal na raw siyang patay bago pa natagpuan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang katotohanang patay na pala ito o ang katotohanang may sinabay siyang hindi na dapat gumagalaw. Akala niya roon na matatapos ang lahat. Ngunit doon palang nagsimula. Simula noong gabing iyon, tuwing pauwi siya, galing trabaho, may nararamdaman siyang bigat sa likod ng motor. Minsan malamig, minsan parang may kamay na marahang humahawak sa balikat niya. At paminsan-minsan, may maririnig siyang pabulong. "Salamat sa hatid." Isang gabi, hindi na niya kinaya. Huminto siya sa gitna ng kalsada at sumigaw. "Kung sino ka man, bumaba ka na." Tumahimik ang paligid, walang hangin, walang kuliglig, walang sasakyan. Akala niya tapos na. Ngunit pagdating niya sa bahay, pagtingin sa garahe, may bakas ng basang kamay sa likod ng upuan ng motor. At sa sahig, may mga bakas ng paa papasok ng bahay. Simula noon, hindi na siya nag-overtime. Hindi na rin siya dumadaan sa kalsadang iyon. Pinilit niyang baguhin ang takbo ng buhay. Pero may mga gabing, kahit nasa loob na siya ng bahay, may maririnig siyang motor na humihinto sa labas. At isang pamilyar na boses ang tatawag, mahina pero malinaw. "Kuya, uwian na." Hanggang ngayon, hindi niya alam kung bakit siya sinamahan ng lalaki. Pero may isang bagay siyang sigurado. Kung sakaling magmaneho kayo sa gabi at may makita kayong kumakaway sa madilim na kalsada, tandaan ninyo, hindi lahat ng gustong makauwi ay buhay pa. At may mga kaluluwang sasabay lamang upang matiyak na hindi sila nag-iisa sa dilim.
At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious, at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.